Mga idol at kabayan, good news! Amerika at Japan, suportado ang Pilipinas sa paninindigan nito sa West Philippine Sea. Ang dalawang bansa na kaalyado ng Pilipinas ay nagpahayag na nakatayo sila at handang tulungan ang Pilipinas laban sa mapangbuli at mapang-api. Pangulong Duterte nakatakdang kausapin ang Chinese Ambassador sa Pilipinas tungkol sa isyong ito. Naninindigan ang Duterte administration kasama na ang Armed Forces of the Philippines na dapat nating proteksyonan ang ating eksklusibong economic zone. Kumpanyang Embraer, ipinakita ang mga clips ng kanilang pag-deliver ng 6 na Super Tucano sa Pilipinas. Yan ang ating tatalakayin sa araw na ito. I-like ang video, mag-subscribe, mabilis lang ito. Promise! Sinabi ng Estados Unidos noong Martes na sumusuporta ito sa gobyerno ng Pilipinas sa gitna ng mga ulat na higit sa 200 mga barkong Tsino ay nagtipon malapit sa Julian Felipe Reef na nasa loob ng eksklusibong economic zone ng Pilipinas. Sinabi ng Embahada ng Estados Unidos sa Maynila na isinasaalang-alang nila ang diplomatikong protesta na inihain ni Department of Foreign Affairs Secretary Teodoro Locsin Jr. pati na rin ang panawagan ng pinuno ng depensa na si Secretary Delfin Lorenzana para sa China na paalisin ang daang-daang mga barko na kung saan ay nasa katubigan o exclusive economic zone ng Pilipinas. Ayon sa pahayag ng Embahada ng Estados Unidos sa Maynila, ibinabahagi namin ang mga pag-alala sa aming kaalyado ang Pilipinas. Ang People's Republic of China ay gumagamit ng maritime militia upang takutin, magsiklab at bantaan ang iba pang mga bansa upang sirain ang kapayapaan at seguridad sa rehiyon. Idinagdag pa ng Embahada na ang mga barko ng China ay nakaangkla sa lugar sa loob ng maraming buwan at patuloy ang pagtaas ng bilang kahit sa anong uri ng panahon. Sinabi ng Embahada ng Amerika, and I quote, "We stand with the Philippines, our oldest treaty ally in Asia," unquote. Japan, suportado din ang Pilipinas at malakas na tinututulan ang agresibong aksyon ng China sa West Philippine Sea. Sinabi ng Japanese Ambassador to the Philippines na si Kushikawa Kazuhiko sa kanyang Twitter post noong March 23, taong kasalukuyan, ang mga issue sa South China Sea ay direktang nauugnay sa kapayapaan at katatagan at isang pag-alala para sa lahat. Malakas na tinututulan ng Japan ang anumang aksyon na nagpapataas ng tensyon. Sinusuportahan ng Japan ang pagpapatupad ng rule of law sa dagat at nakikipagtulungan sa international na komunidad upang protektahan ang malaya, bukas at mapayapang dagat. Dagdag ng Japan Ambassador sa Pilipinas. Sinabi rin ng Japan Ambassador, and I quote, "We note Secretary of National Defense Lorenzana's call for the People's Republic of China to recall the BATS and Secretary of Foreign Affairs Locsin filing of diplomatic protest," unquote. Dagdag pa niya, and I quote, "We share the concerns of our Philippines allies. The People's Republic of China uses maritime militia to intimidate, provoke, and threaten other nations, which undermines peace and security in the region," unquote. China iginigiit na ang Julian Felipe Reef sa West Philippine Sea ay parte ng kanilang teritoryo at ito ang malaking kasinungalingan ng China dahil sa kanilang pahayag, tinanggihan ng Embahada ng China sa Maynila ang pagkakaroon ng maritime militia sa Julian Felipe Reef at iginiit na ang bahura na tinatawag nitong Niujihao ay bahagi daw ng China sa South China Sea. Aba naman mga idol at kabayan, basta pagdating sa pang-aagaw ng teritoryo, number 1 talaga ang China sa buong mundo. Alam naman nila na maraming likas na yaman ang Julian Felipe Reef kaya nilagyan nila ito ng napakadaming mga maritime militia. Pero hindi lang yan, dahil sa ginagawang agresibong hakbang ng China sa pamamagitan ng mga pangyayari ngayon, mukhang gustong sakupin talaga nila ang Julian Felipe Reef para sa gayon ay kanilang masolo ang buong Union Banks na kung saan ay nandoon na ang dalawang artificial island na ginawa ng China, ang Huge Reef at ang Johnson South Reef. Hindi sumunod ang China matapos ng panawagan ng Department of National Defense Secretary Lorenzana na alisin ang mga maritime militia nito sa Julian Felipe Reef na teritoryo ng Pilipinas. Sa kabila ng panawagan ni Secretary Lorenzana sa China na alisin ang mga Chinese maritime militia sa Julian Felipe Reef, nagbigay ng ulat ang Armed Forces of the Philippines na nandoon pa rin sa lugar ang nasabing mga barko ng China. Noong ika-22 ng Marso 2021, nagpalabas ng larawan ang Armed Forces of the Philippines na nasa 183 mga Chinese maritime militia ang kanilang nakita sa Julian Felipe Reef gamit ang mga air assets na pinadala ng Western Mindanao Command sa nasabing lugar. President Duterte kakausapin ang Chinese Ambassador sa Pilipinas. Sinabi ni
spokesperson Harry Roque sa isang press briefing na nakatakdang magkakaroon ng dialogo si Pangulong Duterte sa Chinese Ambassador to the Philippines upang pag-usapan ang presensya ng mga Chinese Maritime Militia sa Julian Felipe Reef na kabilang sa Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Inaaasahan ni Pangulong Duterte na maresolba ang nasabing issue sa China sa isang diplomatikong paraan, mga idol at kabayan, dahil kapag hindi umaksyon ang China sa panawagan at protesta ng Pilipinas sa mga pang-aabuso nito sa West Philippine Sea, ang China ay dapat na tumugon ng naaayon sa UNCLOS at alisin ang mga Chinese Maritime Militia sa kahit saang parte ng teritoryo ng Pilipinas, dahil ito ang magbubukas ng malaking sigalot kapag pumasok na sa issue ang mga bansang Amerika, France, Germany, UK, India, Australia at Japan at iba pang mga bansa na handang tumulong sa Pilipinas. Mas lalong umiinit ang issue sa West Philippine Sea. Dagdag ng gobyerno ng Pilipinas sa pamamagitan ng Department of Foreign Affairs o DFA na inutusan ang China na agad na alisin ang mga fishing vessels sa Julian Felipe Reef sa West Philippine Sea. Sinabi ng Department of Foreign Affairs sa pahayag noong ika-23 ng Marso taong kasalukuyan na ang Pilipinas ay inuutusan na agad na alisin ng China ang mga fishing vessels at maritime assets nito na malapit at sa katabing tubig na may kaugnayan sa Kalayaan Group of Island sa West Philippine Sea, at bigyan ng mandato ang mga fishing vessels nito na tumigil sa mga mapanirang aktibidad. Nabanggit ng Department of Foreign Affairs na ang Julian Felipe Reef ay bahagi ng Kalayaan Group na nasa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Masugid na pinoprotesta ng Pilipinas ang iligal at matagal na pagkakaroon ng mga Chinese fishing vessels at maritime assets sa mga nasabing lugar. Iginiit muli ng Department of Foreign Affairs ang patuloy na pag-deploy, matagal na pagkakaroon at mga aktibidad ng mga barko ng Chino sa mga maritime zone ng Pilipinas ay malinaw na lumalabag sa Philippine sovereignty, sovereign rights at jurisdiction. Nananawagan din ang Department of Foreign Affairs sa China na matapat na igalang ang mga obligasyon nito bilang isang party ng Estado sa 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS at igalang at sundin ang pangwakas at nagbubuklod na July 12, 2016 Arbitration Award sa South China Sea. Maraming salamat. Ang tagahatid ng balita, Good News Philippines. Mabuhay ang mga Pilipino, mabuhay ang Pilipinas. Laban Pinas.